Magandang araw, Bayang Pilipinas. So, ito, ang ginagawa ko ngayon ay tapos ko nang gawin yung rules and regulation ng dalawang company. So, 2 araw din ang inabot, guys. So, bakit inaabot ng ganyan katagal ang paggawa ng rules and regulation ng company? Kasi marami ang pinagbabasihan ko. Actually, nililista ko yan lahat. Halos siguro mga nakatatlong page din ako muna. Tapos i-compile ko yan para mabuo yung bagong rules and regulation ng company. Pero karamihan naman dyan ay yung dating rules and regulation at may mga pinapalitan lang ako, may mga ini-improve. Meron akong tinanggal dahil hindi na siya applicable sa mga makabagong ah, pamamaraan, ng makabagong galawan ng mga empleyado. Meron kasi talagang ganun. Normal naman na nag-improve yung negosyo, nag-innovate, lalo ngayon at medyo ah, karamihan sa mga negosyo ngayon o itong negosyo mismo talaga namin ay nakabase kami sa online. So dati kasi yung mga dating rules namin ay marami doon yung mga pang physical store. So kailan kami nag-focus ng online is 2021 lang. So marami talaga doon sa rules and regulation namin ay nakapokus sa physical store lang at ngayon ay may mga dinagdag ako na para sa online, yung mga focus sa online ay ginawa na rin namin rules and regulation. So mahirap ang paggawa ng rules and regulation. Kung hindi mo kabisado yung company mo o yung negosyo mo, mahirap magbalangkas ng batas. O ito kasing rules and regulation, batas to, ito yung pamantayan or ito yung ito yung backbone ng negosyo. Kasi kung wala ito, maglalabo-labo yung mga empleyado natin kung wala silang sinusunod na batas. So, ganun ka importante ang rules and regulation. So, pag ginagawa itong rules and regulation na to, isinalang-alang mo yung natin, isasaalang-alang natin yung kapakanan at kapakanan ng empleyado at kapakanan din siyempre ng kumpanya. So, dun tayo sa parehas na nakikinabang, win-win situation kumbaga. So, walang naaapakan at hindi rin malulugi ang kumpanya. Walang naaapakang empleyado at hindi rin nalulugi ang kumpanya. So, ganun tayo magbalangkas ng rules and regulation. Dapat walang naagrabyado, walang masyadong malaking benepisyo or walang lamang. So, parehas, patas ang rules and regulation na dapat gagawin natin. So, ayan. At ayun nga, kagabi nga ay yung isang video ko, nasabi ko doon na mahirap magnegosyo. Talagang mahirap magnegosyo kung hindi ka nakapokus. At kailangan na naman talaga pag nagninegosyo ka, nag-aaral ka, at nag-innovate. Kasi ganoon ako eh. Ang negosyo kasi guys, pag itinayo natin, hindi yan itinatayo lang at i-maintain. Ang salitang maintenance or maintain ay hindi applicable sa negosyo. Dapat pag nagninegosyo tayo, kailangan nating innovate, i-improve. Kasi pag nag-maintain ka, static lang yun, hindi aangat yun. Kasi mini-maintain mo lang siyang ganun eh. Ang negosyo ay dapat umaangat. Normally, kung hindi yan umaangat, hindi yan kumikita at pag hindi kumikita, ibig sabihin yan lugi. Wala namang average, wala namang nasa gitna lang eh. Dalawa lang eh. Lugi or umaasenso. So, yun ang kinahantungan palagi ng negosyo. So, ako bilang isang CEO, may-ari ng kumpanya, nag-aaral ako. Pati yung mga marketing namin ako ang utak ng mga 'yan. Inaaral ko 'yan bago i-apply sa mga negosyo ko. So ganyan ang marketing strategy namin. Talagang ako ang nag-aaral tapos bago i-apply sa mga negosyo namin.